Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Ayon sa pangunahing tauhan, dahil magiging mahina sila kung hati-hati ang grupo, hindi nila pwedeng subukang lumaban para makatakas. Sa kabila ng mga panganib, may mga kalamangan din, mas madali silang makakapagtago kapag kaunti lang sila, at maaari silang makatakas ng hindi nakikipaglaban. Naniniwala siyang kung walang labanan, hindi nila kakailanganin ang isang salamangkero. Ang mahika ng apoy ay siguradong makakatawag ng atensyon, kaya hindi nila maaaring isama si Yolka. Samantala, sina Jenna at Aaron ay nasa iisang koponan upang maging mas flexible sila sa pagharap sa mga mapanganib na sitwasyon. Inutusan ni Han ang sub-party na pumunta sa gilid ng lungsod at binalaan silang mag-iikot ang mga pangkat ng tagapaghahanap buong gabi, kaya kailangan nilang dalhin si Aaron at tumakas. Nang humingi ng paumanhin si Aaron sa kanya, mariing sinabi ni Han na huwag siyang magkamali ng akala, hindi niya ito pinoprotektahan para sa sarili niyang kapakanan. Inutusan niya ang mga babae na kung sakaling mapunta sila sa panganib at hindi na kayang protektahan si Aaron, huwag silang magdalawang isip na iwan ito. Ipinunton niyang mas mahalaga ang buhay nila kaysa sa isang sugatang tao, kaya dapat unahin nila ang kaligtasan ng kanilang sarili. Pagkatapos nito, idineklara niyang tapos na ang pahinga at inutusan ang ikalawang sub-party na kumanan, habang ang unang party ay kakaliwa. Habang bumababa sila sa hagdan, tinanong ni Han si Edith tungkol sa mga pwedeng taguan. Sinabi ni Edith na meron naman, at dagdag pa niya, masalimuot ang mga eskinita at maaari rin silang pumasok sa mga gusali. Nang magtanong ang pangunahing tauhan kung talaga bang maaari silang pumasok sa mga gusali, tumango si Edith at sinabing sinubukan na niya ito kanina. Sa narinig na pag-isip ni Han na iba ito sa ikalimang palapag, dahil dito, pwede silang makapasok sa mga gusali, kaya malaking tulong iyon sa kanila. Habang dumaraan sila sa mga eskinita, biglang lumapit ang isang lasing na lalaki kay Prices, na nagulat sa pangyayari. Habang patuloy siyang ginugulo ng lasing, agad na kumilos si Edith at marahas na pinalo ang binti ng lalaki, dahilan upang ito'y matamba. Ipinaliwanag ni Edith na nasa slum sila, ngunit maganda itong lugar para magtago, parang maze ang mga kalye, at maraming gusaling pwedeng pagtaguan. Nauuna siyang naglakad para maghanap ng ligtas na taguan. Samantala, lumitaw ang isang mensahe mula sa system tungkol sa mga pangmatagalang misyon, na kahit mag-log out ang user, patuloy nakikilos ang mga bayani. Nabasa ito ni Han at napagtantong para ito kay Master Wutiva dahil malamang ay nababagot na ito sa panunood. Napansin ng pangunahing tauhan si Prices na halatang kinakabahan ngunit pilit na nanatiling kalmado. Iniisip niyang hindi ito ordinaryong bata. Kung ordinaryo siya, malamang ay mananatili siya sa slums upang mamuhay ng payapa. Sinabi ni Prices sa bayani na marahil ito na ang pinakamalapit na anyo ng buhay at kung isa lang siyang karaniwang tao, baka tinanggihan na niya ang alok na sumama sa kanila. Agad niyang napagtantong ang pagsama sa grupo ang tanging paraan upang mabuhay sa gitna ng kaguluhan. Nang magdilim, nagtago sila sa loob ng isang gusali, at pinuri ni Han si Edith sa pagkahanap ng magandang lugar dahil may likurang pinto itong magagamit sa pagtakas. Iminungkahi ni Edith na manatili muna sila roon hanggang sa dumilim pa, at sinabing maglalagay siya ng patibong sa pasukan kaya dapat silang mag-ingat. Ngunit napabuntong hininga si Prices, iniisip kung doon ba talaga sila magpapalipas ng gabi. Lumabas si Edith, kaya't napaisip si Han kung saan na naman ito pupunta. Sagot ni Edith, tungkulin niyang maghanap ng daan palabas, sabay bilong sapat na si Han upang protektahan si Prices. Pagkaalis nito, bumalik si Han sa loob at naisip na sana si Jenna na lang ang isinama niya dahil wala siyang magawa sa ganitong lugar. Habang malalim siyang nag-iisip, ipinakilala ni Prices L. Lagner ang sarili bilang ikalawang tagapagmana ng imperyo. Nang tila walang reaksyon si Han, inisip niyang hindi ito epektibo sa kanya at nagtanong kung saan siya galing. Sabi ni Han, wala iyon sa kanyang pakialam, ngunit iginiit ng dalaga na dahil ibinunyag na niya ang pagkakakilanlan niya, dapat ay suklian niya ito. Sabi ng pangunahing tauhan, hindi rin niya ito maiintindihan kahit sabihin niya, kaya't nagtanong si Prices kung galing ba siya sa lugar na hindi niya alam. Naisip niya kung siya ba ang sundalong nagligtas sa Nelsa, na agad nakatawag pansin kay Han. Naalala ni Han na Nelsa ang pangalan ng lungsod sa ikasampung palapag, at narinig niya noon ang mga usapan ng mga NPC. Ngunit sa kanyang pananahimik, napagtanto ni Prices na tama siya, at sinabi niyang nakita niya iyon sa kanyang mga panaginip. Sa kanyang mga panaginip, nakikipaglaban ang mga sundalo upang protektahan ang lungsod. Kahit hindi niya makita ang kanilang mga mukha, daman niyang sinahan at ang mga kasama niya ang mga iyon. Ayon sa kanya, sinabi ng mga nakaligtas sa Nelson na may pangkat ng mga tao ang tumulong sa kanila, kung hindi dahil sa mga ito, baka wala nang natira sa lungsod. Malungkot niyang inamin na isang taon na siyang binabagabag ng mga kakaibang panaginip kung saan nagwawakas ang lahat, ang imperyo, ang apat na tanyag na pamilya, pati na ang maliliit at malalaking bayan, lahat ay nilalamon ng apoy. Dahil dito, naniniwala siyang kung magpapatuloy ang lahat sa ganitong takbo, tuluyan ng magugunaw ang kontinente.
Tinanong niya si Han kung alam ba nito ang mga kakaibang pangyayaring nangyayari sa buong kontinente, mga misteryosong sakit, mga parasite na dumarami, at iba pang nakakatakot na bagay. Ipinapalagay niyang may kaugnayan dito ang pagsalakay sa Nelsa dahil bihira namang umatake ang mga iyon sa teritoryo ng tao. Ngunit hindi ito pinansin ni Han at nagtanong kung bakit niya sinasabi ang lahat ng iyon. Sagot ni Priasis, kailangan niya ng kapangyarihan upang iligtas ang mundo, dahilan upang magtanong si Han kung humihingi ba siya ng tulong. Nang tumugon si Priasis, hindi niya maunawaan kung bakit siya ang nilapitan nito, at iminungkahi niyang gamitin na lang nito ang kapangyarihan bilang prinsesa. Sigurado raw siyang maraming kabalyero ang handang tumulong sa kanya. Ngunit itinanggi iyon ni Priasis, at malungkot na inamin na isa lamang siyang prinsesang Espantapaso, walang tunay na kapangyarihan, walang nakikinig o sumusunod sa kanya. Kaya iminungkahi ni Han na gamitin na lang niya ang pera niya upang kumuha ng mga beyerang mandirigma. Sa halip, inalok siya ni Priasis na maging beyerang mandirigma niya mismo. Nangako siyang babayaran siya ng kahit magkano pa, at bagaman isa siyang Espantapaso, mayaman pa rin siya. Gayunpaman, tumanggi si Han at sinabi na humanap na lang siya ng iba kung may pera naman siya. Sinabi ni Priasis na tuwing pinag-uusapan niya ang kanyang mga panaginip, walang naniniwala o nakikinig sa kanya. Pero naniniwala siyang iba si Han dahil hindi ito tumawa o nagduda. Kaya gusto niyang siya ang kunin. Ngunit nainis si Han at naisip niyang kung tama ang sinabi ng sistema, ang yugtong ito ay bahagi ng nakaraan ng Towner. Naalala niya ang bilin ni Tel na kailangang baguhin nila ang takbo ng kwento kahit masira pa ang loika o panahon. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, napagtanto niyang kahit gusto niyang tumulong, wala rin itong saysay dahil NPC lamang ang batang ito, at kapag natapos ang misyon, mawawala rin ang ugnayan nila. Sa kabila ng pagpupumilit ni Priasis, nanatiling matatag si Han sa pagtanggi. Sinabi niyang may dahilan siya, at nang tanungin siya ng dalaga kung ano iyon, ngumiti si Han at sinabing baka matawa siya. Nang hindi pa rin ito makaunawa, ibinunyag ni Han na sila ay mula sa ibang mundo. Nagulat si Priasis sa kanyang revelasyon tungkol sa ibang mundo at nagtatakang tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil wala naman silang magawa hanggang sa mag-umaga, napagpasyahan niyang makipag-usap ng kaunti sa kanya. Ngumiti si Han at sinabing, isa iyong napakasamang lugar, at nandito kami dahil sa isang misyon. Ipinaliwanag niya na sa mundong iyon, binibigyan sila ng mga misyon, at kapag hindi nila natapos, mamamatay sila. Ang kasalukuyan nilang misyon ay protektahan ang isang tao, ngunit hindi nila alam kung sino, hanggang sa mapagtanto nilang ito pala ay si Priasis. Idiniin niyang mamamatay sila kung hindi nila maprotektahan ang target, bagay na labis na ikinagulat ng dalaga. Muling nagtanong si Priasis, may halong pagtataka, kung totoo nga bang galing sila sa ibang mundo para gampanan ang misyon nila rito. Tumungo ang ating bida, at sinabing kapag natapos nila ang misyon, automatiko silang ibabalik sa kanilang mundo, kaya't hindi niya ito matutulungan. Ngunit para kay Priasis, tila katawa-tawa ang kanyang kwento. Inisip niyang baka nagsisinungaling lang ito para tanggihan ang kanyang kahilingan. Mariing tugon ni Han, pwede mong isipin na nagsisinungaling ako kung gusto mo. Wala akong pakialam. Makalipas ang ilang sandali, pumayag si Priasis na maniwala na sila nga ay mga mandirigma mula sa ibang mundo. Aniya, hindi kita pagdududahan dahil hindi mo rin pinagtawanan ang kwento ko. Dagdag pa niya, nauunawaan niya na may dahilan ito at hindi niya ito pipilitin. Gawin mo ang tungkulin mo, at gagawin ko ang akin, wika niya. Nang tanungin ng ating bida kung ano ang tungkulin niya, ngumiti ang prinsesa at sinabing, syempre, pigilan kong maging totoo ang aking mga panaginip. Pagkatapos ay ibinunyag niyang kailangan niyang magkaroon ng impluwensya dahil sa kasalukuyan, wala siyang sinabi kumpara sa kanyang kapatid. Habang pinagmamasdan siya, naisip ni Han na kung wala ang kanyang koponan, tiyak na patay na ang batang ito. Para sa kanya, kung may kabuluhan man ang misyon sa Pick Me Up, iyon ay dahil karapat-dapat si Priasis na iligtas, isang NPC na sulit buhayin. Paglabas nila ng silid, sinabi ng dalaga na huwag banggitin ang tunay niyang pangalan bilang prinsesa. Nagpasalamat naman si Priasis at sinabing, kung wala ka, baka patay na ako. Ngunit sarkastikong tugon ni Han, tapos na ba tayo? Hindi pa. Alam mo ba kung bakit ka pinapatay ng mga kabalyero? Umiling ang dalaga, halatang wala siyang ideya. Inabot ni Han ang isang tela. Masyado kang kapansin-pansin. Para kang naglalakad na karatula, biro niya. Nagtaka ang prinsesa, gusto mo bang isuot ko ito? Ang kasuotan ko ngayon. Itatapon natin yan, sagot ni Han ng may biro. O ayaw mo? Umiling si Priasis, parang inaasahan na niya iyon. Sige, pero gusto kong mapag-isa muna, sabi niya. Umalis si Han at naghintay sa labas, ngunit narinig niyang umiiyak si Priasis sa loob. Napabuntong hininga siya. Kahit sa pangalan lang, prinsesa pa rin ito, at halatang bata pa, mga 15 taong gulang. Alam niyang mahirap para sa kanya ang tanggapin ang sitwasyon. Paglabas muli ni Priasis na nakasuot ng ibang kasuotan, napansin niyang kakaiba ang tela.
Ang weird ng tela nito, sabi niya. Hindi yan pang prinsesa, biro ni Han, bago pa idugtong, tsaka, kanina nangingitlog na yung mga insekto sa dati mong damit. Nanlaki ang mga mata ni Princess, ngunit agad siyang tinuwanan ni Han. Biro lang. Kinuha niya ang dating kasuotan at korona ng prinsesa at inilagay sa isang basket. Sinabi ni Han, aalis tayo sa loob ng 2 o 3 oras. Matulog ka muna. Sumunod naman si Princess. Habang siya'y natutulog, iniisip ni Han na kung may mangyari kay Aaron, makakatanggap siya ng mensahe tungkol sa status abnormality. Sa isip niya, may oras pa sila, at umaasang kayanin pa ni Aaron kahit sandali. Pagsapit ng gabi, dumating si Edith at iniulat na nakakita siya ng daanan palabas, ngunit may maliit na problema, may mga kabalyero at sundalong tao roon. Tahimik na pinagmasdan ni Han at binilang, 22. Sobra yan para sa ating 2 lang, bulong niya. Iminungkahi ni Edith na dumaan na lang sa ibang gate, ngunit tumanggi si Han. Sayang ang oras, sigurado akong pareho lang ang sitwasyon doon. Naniniwala siyang kaya niyang lampasan ang mga kalaban mag-isa, pero hindi niya maaaring iwan ang prinsesa. Magtatagumpay lang sila kung makakalabas ito ng ligtas. Napansin ni Han ang isang kabalyero na nakabantay. Level 21, mas mataas ng 5 antas kaysa sa mga nakalaban ko dati, bulong niya, pero wala na akong pagpipilian. Tinanong niya si Edith kung alam nito kung nasaan sina Aaron at ang grupo, ngunit umiling ito. Nang malaman niyang pamilyar si Edith sa lungsod, sinabi niya, bumalik ka sa silungan. May kasuotan at korona doon. Hanapin mo si Jenna, at ipasuot mo sa kanya. Nagtaka si Edith, kaya ipinaliwanag ni Han, gagawin nating pain si Jenna. Ayon sa impormasyon mo, wala na tayong ibang daan palabas. Kung magpanggap siyang prinsesa at lumikha ng kaguluhan, mababawasan ang mga sundalo rito. Tumango si Edith, agad na umalis para sundin ang utos. Samantala, inihanda ni Han ang lahat. Ipinagbili niya kay Princess, lalabas tayo sa loob ng 1 oras. Huwag kang lalabas hanggat hindi ako nagbibigay ng senyales. Nagtanong ang prinsesa, paano kung masugitan ka? Kung sakaling mamatay ako, sagot niya, alagaan mo ang sarili mo. Napayuko ang dalaga. Ibig sabihin, ito na ang huli nating pagkikita. Ngumiti si Han. Marahil nga, samantala, lumalala ang kondisyon ni Aaron. Dumurugo na ang kanyang bibig at nag-aalala ang mga kasamahan niya. Gaano pa katagal? Tanong ni Yolka, mamamatay siya sa ganitong ritmo. Konting tiis pa, Aaron. Sigaw ni Jenna, nanginginig sa takot. Samantala, mabilis na kumikilos si Han sa paligid, sinusuri ang kanilang ruta. Alam niyang hindi na sila pwedeng magtagal. Kailangan nilang makalabas ng lungsod bago sumikat ang araw. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.